Ang kwento ay nagsisimula nang tumanggap ang isang matandang lalaki ng isang misteryosong pakete. Pagkatapos, nakilala natin ang isang babaeng tinawagan ng kanyang ama upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa natanggap niya at ipinadala nito ang isang larawan. Naalala ng babae ang kanyang kabataan at ang kanyang matalik na kaibigan na may problema sa puso, ngunit tumangging magpagamot sa ibang bansa dahil na in love siya sa isang bagong estudyante. Ang alam lamang ng kaibigan niya ay ang pangalan ng estudyante na nakita niya sa kanyang jacket. Upang kumbinsihin ang kaibigan niyang magpagamot, sinabi niya na aalamin niya ang lahat tungkol sa lalaking iyon at ipapadala ito sa kanya sa pamamagitan ng sulat. Sa unang araw ng klase, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa hintuan ng bus. Sa kabutihang palad, naabutan niya ito. Pagpasok niya, nadapa siya at natumba sa harap ng isang lalaki na magalang na nagbigay sa kanya ng upuan. Sa sandaling makita niya ang pangalan sa jacket ng lalaki, agad niyang napagtanto na si June iyon, ang lalaking mahal ng kanyang kaibigan. Sa paaralan, sinamantala niya ang bawat pahinga upang alamin ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol kay June, ang kanyang tangkad, sukat ng sapatos, paboritong inumin, at sport na nilalaro nito. Sinundan pa niya ito hanggang bahay upang malaman ang tirahan nito. Isang hapon, habang naglalaro ng soccer si June, nagkaroon ito ng aksidente. Nagkunwari siyang may sakit sa tiyan upang makapunta sa klinik kung saan naroroon si June. Habang nakatago sa ilalim ng kama, narinig niyang nag-usap si June at ang kaibigan nitong si Jonjo. Napag-usapan nilang dalawa na mag-a-apply sila para sumali sa media club. Dahil dito, nagdesisyon din siyang mag-apply. Sa araw ng audition, ipinakita niya ang kanyang kahangahangang kakayahan sa karate at natanggap siya. Sa kasamaang palad, hindi nakapasok si June. Kinagabihan, nakita niya si June na nakapila para tumawag sa bahay nila. Habang nagdadyal si June, sinubukan niyang kabisaduhin ang numero, ngunit hindi niya nakita ang huling 2 digit dahil dumating si Jonjo. Kinagabihan, mula sa pampublikong telepono at gamit ang isang direktoryo, sinimulan niyang tawagan ang mga posibleng numero. Isa-isang inalis ang maling mga numero hanggang sa wakas, si June ang sumagot. Nagpanggap siyang isang surveyor at tinanong si June tungkol sa paborito nitong kanta. Pagkatapos, hiningi niya ang numero para sa isang kunwaring regalo, ngunit nakilala ni June ang kanyang boses kaya natataranta niyang binaba ang telepono. Kinabukasan, sinabi ni John Hall sa kanya na alam niyang siya ang tumawag kay June dahil nasa bahay siya nito nang sumagot ito. Dahil napilitan, inamin niya ang ginawa. Kapalit ng numero ng kaibigan nito, hiniling ni John Hall na ipahiram niya ang isang adult movie mula sa video store ng kanyang mga magulang. Pumayag siya sa hiling. Kinabukasan, nagulat ang guro nang biglang nagsagawa ito ng inspeksyon at natagpuan ang pelikula sa kanya. Naparusahan siya sa hallway habang si Jonjo ay umalis nang nakangiti dala ang pelikula. Ngunit ng gabing iyon, tinupad ni Jonjo ang pangako at dinala si June sa video store. Nang bumili si June ng membership, nakuha niya ang numero nito at ipinadala ito sa kanyang kaibigan na labis na natuwa. Sa mga sumunod na araw, si Yoon at si Jonjo ay nagiging mas malapit dahil nakapasok si Yoon sa media club. Kinagabihan, nalaman niya na si Yoon at ang kaibigan nito ay nasangkot sa isang away. Nakialam siya sa tamang oras upang ipagtanggol sila, ngunit nagalit ang mga siga at hinabol sila. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa pulisya, kaya't umatras ang mga siga. Napansin niyang hawak siya ni John Hall sa kamay, kaya't nag-aalala siyang bumitiw at sinaway sila dahil sa paglikha ng problema. Ngunit napansin nila na siya ay may sugat sa bukong-bukong, kaya't natapos ang gabi na nasa ospital siya gamit ang saklay. Binalaan siya ng kanyang ama na iwasan ang gulo. Kinabukasan, inalok siya ni Yoon na ihatid pa uwi, ngunit habang nasa biyahe, huminto ito at tinanong kung ipagtanggol niya ito dahil gusto niya ito. Sa kanyang isipan, sinabi niya na ginawa niya iyon para sa kanyang kaibigan, ngunit ang sinabi niya ay gusto lang niyang tumulong. Nang subukang paandarin ang motor, hindi ito gumana kaya't naglakad sila at sumakay sa isang truck. Nang magutom siya, narinig ang pagkururot ng kanyang tiyan, kaya't pumunta sila sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho si Jonjo. Ibinunyag ni Yoon na gusto niya ito at tinanong kung maaari silang mag-date. Upang makaiwas sa sitwasyon, nagsimula siyang magbanggit ng mga negatibong bagay tungkol sa sarili niya, na mahilig siyang kumain, hindi naliligo, at isang tamad na estudyante. Nanatili si Yoon na nakatitig, kaya't siya, sa kahihiyan, ay mabilis na umalis. Ilang minuto ang nakalipas, hinabol siya ni John Hall, dala ang kanyang saklay. Maingat nitong inayos ang kanyang benda at sinabi na iniisip niyang gusto niya si Yoon dahil sinundan niya ito at ginawa ang lahat upang makuha ang numero nito. Sinabi niya na interesado lang siyang malaman ang tungkol kay Yoon, ngunit hindi niya ito gusto.
Ilang araw pagkatapos, sumama sila sa isang excursion. Muling nagtanong si Yon kung pwede silang mag-date, ngunit muli niyang tinanggihan gamit ang maraming palusot. Kinagabihan, matapos umalis ang kanilang guro, nagtago sila ng alak at nagsimulang uminom. Nang lasing na siya, napansin niya na may mga lalaking kumukuha ng kanilang alak. Sa galit, pumunta siya upang kumprontahin sila, ngunit nagkamali siya ng pinto at napunta kay Jonjo. Nang makita niyang papalapit ang isang guro, itinago siya ni Jonjo sa bodega. Habang naroroon, tinitigan niya ito at nahaplos ang mukha nito. Kinabukasan, gumising siyang may hangover, kaya't binigyan siya ni Jonjo ng inumin upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang iniinom iyon, napatitig siya kay Jonjo at napansin ito ni Yon. Pagkatapos, niyaya niya ito upang magpa-picture silang tatlo. Ang larawan ay ipinadala niya sa kanyang kaibigan. Dumating ang bakasyon at abala siya sa pagtatrabaho sa tindahan ng kanyang mga magulang. Isang hapon, dumating si Jonjo at sinabi na magtatrabaho siya sa tindahan ng ice cream sa harap ng kanilang tindahan, bagay na ikinatuwa niya. Isang gabi, habang naglalaro siya kasama ang kanyang kapatid, niyaya sila ni Jonjo na kumain ng ice cream. Pagkatapos nito, dinala siya ni Jonjo sa dating bahay nito at ikinuwento na ang kanyang ina at kapatid ay nakatira na ngayon sa New Zealand. Doon, nakita niya ang malaking puno ng cherry blossom na itinanim ni Jonjo noong bata pa ito. Nag-usap sila habang kumakain at nag-enjoy ng husto. Pagkatapos, hinatid siya ni Jonjo pauwi. Bago siya pumasok, inimbitahan niya si Jonjo na manood ng pelikula sa weekend. Tumahimik si Jonjo, kaya't sinabi niyang kalimutan na lang iyon at nagpaalam. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang halikan ni Jonjo at sabihin kailangan muna nilang mag-date. Sa sobrang saya, nahiga siya sa kama at sinubukang namnamin ang mga nangyari. Ipinadala niya ito sa kanyang kaibigan sa email, sinasabing siya ay na-in love. Kinabukasan, bumili siya ng bagong damit para sa kanilang date. Habang kumakain sila ng ice cream kung saan nagtatrabaho si Jonjo, dumating ang kanyang kaibigan. Nagyakapan sila at umiiyak sa tuwa. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang kaibigan kina Yon at Jonjo. Pag-uwi, sinabi ng kanyang kaibigan na gwapo si Yon sa uniforme nito, ngunit itinama niya ito at sinabing iyon ay si Jonjo. Ipinakita ng kanyang kaibigan ang larawan na may pusong nakapalibot kay Jonjo, at dito nila nalaman na ang kaibigan niya ay in love kay Jonjo. Pinaliwanag ng bida na nagkamali siya sa mga pangalan, ngunit hindi niya sinabi ang kanyang nararamdaman dahil sa takot na maapektuhan ang kaibigan nito, nakakagaling lang sa operasyon. Sa araw ng kanilang date, dumalo ang kanyang kaibigan, bagay na ikinagulat at ikinalungkot ni Jonjo. Kinagabihan, sinabi ng kanyang kaibigan na nag-enjoy siya, bagay na nagpalungkot sa kanya. Sinubukan siyang kontakin ni Jonjo, ngunit hindi siya sumagot dahil kasama niya ang kanyang kaibigan. Nang makatulog ang kanyang kaibigan, pumunta siya sa isang pampublikong telepono malapit sa bahay nila. Napansin iyon ni Jonjo at dali-daling pumunta sa kanya. Ngunit, sa kanyang gulat, sinabi niya na ayaw niya ng anumang kaugnayan sa kanya at hindi niya ito gusto. Umalis si Jonjo na malungkot, hawak ang isang liham na isinulat niya. Sa liham, inamin niyang nakita niya siya sa tindahan habang kinukuha ang parehong pelikulang hiniram nito. Napansin niya rin ito habang tumatakbo patungo sa bus at nakatago sa klinik. At iyon ang dahilan kung bakit siya naaakit sa kanya, dahil siya ay isang hindi mahulaan na babae. Ngunit ang tanging nakukuha ng kanyang pansin ay ang kanyang kaibigang si Yon na nagdulot sa kanya ng selos at lungkot. Gayunpaman, habang magkasama sila, natuklasan nilang pareho silang may parehong nararamdaman. Sa huli, sinabi niya na pupunta siya sa New Zealand, ngunit babalik siya agad dahil mahal niya ito. Iniwan niya ang sulat sa kalsada habang papalayo. Kinabukasan, inutusan silang dalawa sa club na mag-record ng isang video. Dahil mabagal ang editing machine sa paaralan, nagpasya silang pumunta sa Seoul. Sumama ang kanilang kaibigan at kaibigang babae sa biyahe. Matapos ang editing, nagpasya silang pumunta sa isang amusement park. Ang kaibigan niyang babae ay humiling ng tulong upang makasama si Jonjo ng mag-isa at maipahayag ang kanyang nararamdaman. Pumunta sila sa roller coaster, ngunit hindi makasakay ang kanyang kaibigan dahil sa isang operasyon. Ang bida ay nagpasya na sumakay kasama si Yon upang iwan silang dalawa. Ngunit sa huling sandali, pinigilan ni Jonjo ang kaibigan niya at sinabing siya ang sasakay. Habang pinapanood sila, sinabi ni Jung na matapang ang kanyang kaibigan dahil sumakay ito sa kabila ng takot sa taas, lahat para lang makasama ang babae dahil gusto nila ang isa't isa. Habang nasa taas, kinabahan si Jonjo, hinawakan niya ang kamay ng babae, at sa takot ay sumigaw ng, "Mahal kita." Sinabi rin niya na aalis siya para sa isang biyahe. Binati siya ng babae ng swerte,
Ngunit sa loob-loob ay napakalungkot niya. Pagkatapos, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi niya na ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi naman ng kaibigan niya na dapat naging tapat siya dahil maunawaan naman ito. Pag-uwi, tiningnan niya ang kanyang mga email at natuklasan ang isang hindi nabasang mensahe kung saan inamin ng bida na gusto niya si Jonjo. Napaiyak siya, alam niyang kasalanan niya dahil nagkamali siya. Kinabukasan, kinausap siya ng babae at sinabi na mahal siya ng bida, ngunit pinili niyang lumayo dahil sa kanilang pagkakaibigan. Agad siyang nagmadaling hanapin ito, ngunit walang tao sa kanilang bahay. Nasa ospital pala ang babae dahil may sakit ang kanyang kapatid. Naghintay siya buong gabi, ngunit hindi ito dumating. Kinaumagahan, sinabi ng kanyang kaibigan na dapat niyang puntahan ito para magpaalam. Sa labas, hinihintay siya niyon at isinama siya sa estasyon. Nang makita niya ito, tumakbo siya habang umiiyak, humingi ng tawad sa lahat ng nasabi niya at inamin na mahal niya ito. Masayang yakap siya ng lalaki at sinabing babalik siya dahil mahal din niya ito. Nangako silang magkikita muli. Nagsimula silang mag-usap sa email at lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ngunit bigla na lang siyang tumigil sa pagsagot at matagal na siyang walang balita tungkol sa kanya. Pagkalipas ng panahon, nasa universidad na siya at sinubukang kalimutan ang lalaki. Nagkaroon siya ng blind date, ngunit nang ipakilala ang lalaki, pareho itong pinangalan ng Jonjo. Napaiyak siya at sinubukang tawagan ang lalaki sa huling pagkakataon. Ngunit wala ng serbisyo ang numero. Sa gitna ng luha, galit at lungkot, nangako siyang hindi na siya hahanapin at tuluyang kakalimutan ito. Sa kasalukuyan, isa na siyang may sapat na gulang. Pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang kunin ang isang package. Naglalaman ito ng isang cassette tape at isang imbitasyon para sa isang art exhibit na gaganapin sa parehong araw. Pagdating sa exhibit, nakita niya ang isang malaking imahe ng isang magandang cherry blossom tree. Sa gilid nito, nakasulat, "In memory of Jonjo." Biglang lumapit ang isang binata, ipinakilala ang sarili bilang nakababatang kapatid ni Jonjo, at sinabi na namatay ang kanyang kapatid, 18 taon na ang nakalipas. Ang exhibit ay isang parangal para sa kanyang mahal na kapatid. Napamulagat siya at natahimik. Pagkatapos, pinanood niya ang video na naglalaman ng maraming kuha ni Jonjo sa kanya noong huling taon nila sa paaralan. Sa huli, lumabas si Jonjo at ang kanyang nakababatang kapatid sa video, nagpapadala ng pagbati sa bagong taon. Hindi niya napigilang maiyak. Biglang lumapit si Jonjo sa kamera at sinabing maghintay siya ng kaunti pa, dahil babalik siya kaagad. Dito nagtapos ang malungkot na kwento ng kanilang pag-ibig. Maraming salamat sa panunood ng video. Kung bago ka dito, inaanyayahan kitang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notifications. Narito ang iba pang mga video na tiyak na magugustuhan ninyo. Huwag kalimutang bisitahin ang channel para sa iba pang mga buod. Sa ngayon, magpapaalam muna ako. Hanggang sa muli!